libuti ng Ama kay dakila niya. Sa wagas na pag-ibig niya at walang maliw na pagkuktok niya. Patuloy niyang binabahagi ang Espiritu niya upang ganang makatulong sa pagpapadama ng bawat anak niyang kikilala sa Kanya ay lubos mapapakilala kahiwagaan. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. May Christmas decor na ang dambana. Simbolo na ng pagpapatotoong malapit na ang Pasko. Sa mga anak ng Ama na mga batang paslit, mga ang pananaw ay ang Pasko'y regalo, aginaldo, nananabik ng dumatalang araw na iyon. Kinasasabi ka ng ang mga ninang at ninong nila ay mapuntahan na para mabigyan sila ng aginaldo. Subalit nawa sa mga anak ng Ama na tuwirang may pagkaunawa na hindi lamang ang araw ng Pasko na pinagdiriwang na pagsilang ng Mesiyas ang siyang ikasaya ng puso nila, kundi bagkus sa tuwin ay madamang maligaya ang puso dahil araw-araw Pasko sa mga anak ng Amang nakadama na sa Kanya. Sapagkat ang Pasko ay simbolo ng kaligtasan, pagsilang ng Mesiyas ang nagbigay ng kaligtasan. Kaya't ang pagunitang ito ay ilang taon na ang lumipas. Kaya't ilang panahon pa kaya ang gugunitain ng tao para magbagong buhay? Ilan panahon pa kaya at ilang kaganapan pang dapat masilayan para mapatutoong may Diyos na buhay? Nawa, sa oras na ito, di man ninyo nasilayan at masisilayan ng ganang inyong mga matang taglay, maramdaman ninyo may Jesus na naging berbo dito sa mundo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Net karamaniyahan. Net karamaniyahan. Net karamaniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Ang pagtanggap sa isang Hesukristo para sa marami, ang bigkasin mong Panginoon, nananalig ako sa iyo, at tanggaping tagapagligtas ay sapat na. Subalit anong patotoo na tinanggap mo siya sa puso mo? Ano ang isang maliwanag na patotoong sumasa iyo siya? Ano ang sinyalis para mapakita mong iba ang pagkatao mo nang wala ka pang tinatanggap na Hesukristo at nang tinanggap mo kung anong binagot na iba sa iyo? Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko na kung pagbubulayan ng tao, tuwirang makikita ang katotohanan na hindi sa kimang Ama, hindi palalo, kundi tuwirang banal at makatotohanan. Kaya't sa pagiging banal at makatotohanan, ang nais niyang maganap, ang mga anak niyang tuwirang sa Kanya nagmula ang buhay, ay maging ganap din sa pagkilala sa Kanyang kalooban at tuwirang kamti ng Kanyang kagustuhan. Sa gayon, mapapatotohanan may Hesukristo nagpabago ng kanilang buhay. Mga mahal, katotohanan, maari mong sabihin ang lahat kung ikaw ay may maliwanag na pag-iisip, may katalinuhan, lahat ng papasok sa iyo ay kaya mong bigkasin kung hindi ka pipi. Subalit, sa bawat binigkas kaya naririto sa puso, ang katotohanan at patotoong buhay ang tinatawagan mo na tuwirang kumikilala sa iyo
at tapat na tinatanggap ka at nagpapasiglat, nagpapasibol ng ligaya sa puso mo. Mga mahal, muli sumainyo ang kapayapaan. Negkarameneyahan na. Negkarameneyahan na. Negkarameneyahan na. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Iba't iba ang kaanyuan ng mga anak na binuhay niya sa lupa. Ang sabi nga sa banal na aklat, para lamang kayong mga damo na inaapak-apakan ng tao. Kaya sinabi yaon, ang damo'y sumisibol na walang nakakakita kung paano siya tumubo. Ganon din naman ang isang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina. Sumibol ang buhay, lumaki at nakagalaw na walang nakamamalay sa kanya sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina. At gayon din ang mga damo sa parang ni walang nangangalaga. Kaya kung ang patotoo ng tao na ang gamot, ang pangangalaga, ang siyang nagbibigay buhay, di sana'y wala nang naagas, walang nalaglag, walang namatay habang nasa sinapupunan na hindi pa oras, wala pang 9 na buwan. Subalit maliwanag ang katotohanan, sadyang hindi ang tao ang nagbibigay buhay, hindi ang tao ang bubuhay, hindi ang gamot ang magpapasigla, hindi ang gamot ang magbubuo sa sanggol, kundi ang Ama. Sapagkat kung magkagayon sa gamot at pangangalaga, di sana'y wala nang ang nalagas, naagnas at naging dugong, iniluwal pa rin siya. O dili kaya naman, wala pa sa takda, kulang pa sa buwan, hindi pa buo ang katauhan, inilabas na't naging bangkay na turingan. Mga mahal, anong ibig kong ituran sa inyo? Pagsikapan ng tao na matutunang buhay niya'y hindi kanya. Alamin ng tao, buhay niya'y kaloob sa kanya. At tuwirang panindigan niya na sadyang may bumuhay at nagpapahalaga sa kanya. Kaya't kung magkamisan, ano man ang gawin ng kapwa niya, pang-aalipusta sa kanya, kapag tinubos at nilingap siya ng Ama, na parang lahat ang kaalipustahan niya. At kung minsan naman, gaano man ang pagdakila ng kapwa niya at pagpaparangal sa kanya, kapag niloob ng Amang ibagsak siya, walang makapipigil din sa kanya. Sapagkat pinatototohanan niya na walang ibang dapat maghari at maging ganap sa buhay ng tao maliban siya. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang inyong mabuting katwiran, nang maabot nyo ang ganang aking kalooban. Negkarameneyahan. 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 Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Napakabuti, napakadakila. Kailan kaya mabubuhay ang kabutihan at kadakilaan niya sa lahat ng nabubuhay na pinahalagahan niya, minamahal niya, inandugan niya ng mga anak niya sa ibabaw ng lupa. Inyong pakinggan ang mula kay Mateo. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakausap sa kanya. Ano ang nakausap? Alalaumbaga nakiusap. Nakausap siya at nakiusap sa kanya. Sa gayon may ipapakiusap nga siya. Ang tao may pakiusap at pakikipag-usap
Subalit sa lahat ng nakikipag-usap, ang pakiusap ay hindi nagaganap. Subalit ang Ama, hindi man siya nakikita. Makiusap ka sa Kanya ng tama sa puso mo, tumpak sa puso mo. Papadama niyang kumikilos siya. Makipag-usap ka sa Kanyang walang nakababatid kahit na sinong kapwa mo. Siya kilala ka, nakikita ka niya, at bawat hinaing mo, dinig na dinig niya. Bulong mo lamang sa isip mo, di ibuka ang bibig mo. Kaya't ang bawat pakikipag-usap sa Kanya ay totoo na dapat nagmumula sa damdamin. Hindi sa nguso, hindi sa labi, hindi sa bibig na inuusal ng tao. Sapagkat iba ang pakikiusap sa tao at iba ang pakikipagniig sa Kanya. At ito ang dapat matutunan ng tao. Iba ang pangungusap ng tao at pangungusap ng Ama. Ibang dapat relasyon mo sa kapwa mo na pakikipagrelasyon mo sa Kanyang Espiritu. Sapagkat kung magkagayon na gagawin ng tao, mapapatotohanan ng may paggalang kang totoo. At kung papaano siya ikikilos sa buhay mo, mapapatotohanan niyang buhay na hindi nagmamaliw ang Kanyang salita. Buhay na walang pagkabula, tapat kung mangusap. Sa bawat anak niya, may laan, nakahandang dulangan, at hindi napaparang tuwirang mga laman. Alalaumbaga, maghintay lamang. Ang bawat anak niyang matapat, sisibulang galak. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Anumang dekorasyon na simbolo ng Pasko, kung ang dekorasyong ito'y walang silbi sa damdamin ng tao, palamuti na simbolo ng Pasko na nakikita ng mata na walang silbi sa kalooban ng sinumang mataas at matarip ang pananaw. Mga mahal, ang kababaan ng kalooban ang siyang hinihingi ng pamamaraan ng Ama. Sa gayon, matututunan mong siya'y buhay at tapat kailanman kung paano nilalapat niya sa iyong damdamin. Ang kabuuan ng Kanyang pagmamahal ay iyong mararamdaman. Hindi mo man sabihin, sisibol sa damdamin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Muli, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang siyang nakikiusap ay may paggalang, may pagpapakumbaba, at marapat na may katapatan. Sapagkat batid mong ang gagawin nitong pinakikiusapan mo ay di kayang gawin ng kapwa mo. Kaya't kung sa damdamin mo'y nunukal ang tuwirang Kanyang nasa't layong masilayan, ikaw kayang anak niya ay mararahuyo sa hinagpis ng kalooban mo nang dahil hindi mo nadama ang pag-ibig niya. Mga mahal, katotohanan ng tinuturan ko, ikalawang araw sa buwan ng Disyembre, ikalawang bilang sa salitang tao. Diyos Ama at Anak, patuloy na sa tao'y kumukupkop lumilinga, na kung pahahalagahan ang kaloob na dalawa sa buhay ng tao, mararamdamang may totoo na nagpapakatotoo sa tao. Ang kaligtasan ng kaluluwa at ang buhay na walang hanggan. Mga mahal ko, anumang yaman mo at kayamanang nasa iyo, hindi kayang bilhin ito. Hindi kayang bayaran ng anumang ginto. Hindi kayang pantayan ng anumang yaman sa lupa. Kaya't ang ibinigay ay hindi tao,
kundi banal at tuwirang kabanalan ang dulot kanino man. Espiritu Santo, tao, suma sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig, muli nakarinig. Nekaramaniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ginoo, ang alipin ko'y na paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Maliwanag. Pinakikita ang katotohanan. Sabihin po lamang ninyo at gagaling ang aking alipin sa makatwid ang salita'y may buhay. At ang naniniwala sa salitang may buhay, may nagagawa sa kanyang buhay. Kaya't hindi man nakikita ang Jesus na kanyang tatawagan at tinatawagan, may angkop na kaukulan na sa kanya'y gagawin kung siya'y tuwirang tatanggapin. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Tinanggap mo na ba sa buhay mong may tagapagligtas ka? Ariin mo't angkinin mo, ligtas ka na sa lahat ng lubhang karamdaman mo. Ligtas ka na sa lahat ng mga kagulumihanan at kabalahanan ng buhay mo. Pag-aalala baga, ligtas ka na sa mga takot mo, ligtas ka na sa pag-aalinlangan mo, ligtas ka na sa kawalang pag-asa mo, at ang sinilid sa iyo'y kaligtasan na sa lahat ng ito. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, kasama pa nito ang kaligtasan ng kaluluwa mo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ang buti ng Ama, napakadakila niya. Kahapon nang may mag-text sa akin, kabarangay ko man, hindi ko alam na ganun ang nangyari. At nangusap ang Espiritu. Yan ang patotoo ko, anak, sa iyo. Ang kaganapan sa buhay ng tao, hindi mo masasabi. Kaya nga ito ang aking habilin sa tuwina sa tao, ang sa tuwina ay handa. Hindi sa bagay na kakainin, susuotin, kundi sa bagay na kaganapan sa buhay niya, nandoon na, handa na siya. Buhay ba ang Ama? Kaya nung mabasa ko po, bilang kabarangay at lahat naman dito sa barangay na ito bilang tao ay magkakamag-anak sa unang panahon. Dahil iisa, tiyan daw ang pinagmula ng mga naririto nung panahon na yun. At binaybay sa akin ng Espiritu sa unang panahon, talagang ang lahi ng barangay Paligi ay kakarampot lang ang mga nananahan dito at isang tiyan ang pinagmula na sama-sama. Kaya, kumbaga, konektado na pinsan buo, pinsan pangalawa, pangatlong pinsan, hanggang sa nagkaiba-iba na ang lahi. At sa panahon na yon na hindi ako ganito, ka-vibes ko rin yung sinasabi ng taong ka-vibes, ano? Ka-vibes ko rin siya bilang tao sasabihin. Kaya
nakagitla bilang tao. Subalit, nang dumulog po ako at sinabi ko, hiniling ko sa Panginoon kung papaano, ay naibsan po pagdaka na tinuran niya ganyan ang buhay. Yun. Hindi niya inaasahan yun na siya ay may stroke, parang comatose. Kaya sabi ko, Panginoon, kung hindi na po nararapat at masasaktan lang, mabibiyak ang bungo, then magkakagastos ang pamilya, mahihirapan sila, ibigay mo po kung ano yun. Yun po ang hiniling ko sa Ama, na ang kalooban niyang maghari at palakasin ang kalooban ng pamilyang inabutan. Ganun naman po ang dapat idasal dun eh. Hindi yung buhayin mo siya. Kung bubuhayin siya na parang lantang gulay din, ay parang patay na rin siya. Wala rin silbi. Alam niyo po? Tapos yung mga iba, hiling ng hiling mabuhay. Tapos naman pag binabantayan, reklamo ng reklamo naman sila. Ano ba iyan? Ano po? Pag tayo hihiling sa Panginoon, yung kumpleto. Halimbawa, Panginoon, magkaanak na po sana ako. Huwag lang puro sabihin mo, magkaanak na po sana ako. Hilingin mo. Panginoon, kung lolobin mo ako'y magkaanak, bigyan mo po ako ng malusog na sanggol. Buo, kumpleto, normal ang pagkatao. Normal kong dadalhin sa sinapupunan ko hanggang mailuwal. At siya ay makita ko na makapagpapagalak sa akin. Subalit hindi nga po lahat ng tao ay may kaalaman sa panalangin. Kaya tinuturuan ng Espiritu. At ang Espiritu ang pinakamabuti na magtuturo. Pinakamabuting guro na lahat ng turo ay walang mali. Lahat ng katuruan ay tuturo sa iyo para matumpak at marinig ng banayad, maayos, kaaya-aya ng Ama at kalugod-lugod sa Kanya. Hindi yung panalangin nakakasulasok sapagkat makasarili, pansarili at pagmamadali. Nagmamadali, nagkukumahog para bagang sinabi niyang, eto puno, kailangan sungkitin ko na ito at bumagsak sa akin. Hindi po ganun ang Diyos eh. Kaya kapag marunong ka na sa Kanya at kilala mo na siya, ang panalangin mo'y ganito, Panginoon, batin mo ang kailangan ko. Hindi ko man sabihin at hilingin sa iyo, nakikita mo't batid na batid mo ito. Kalooban mong maghari. Ayaw kong humingi ng pangarap ko'y ganito, 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 sapagkat baka pag binigay mo'y dito ako maligaw. Kaya ibigay mo sa akin ang hindi ako mawawalay sa iyo. Di po ba ang sarap? Tama po ba yaon? Alam niyo po, ang malungkot lamang at malumbay na tinatawag, hindi nga lahat magaganap yaon, sapagkat hindi lahat ng tao ay nasa matuwid at makatotohanang gawa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kapag nasumpungan mo na ang Ama at kinilala mo siya, pag sumikapan mong lahat ng hinihingi ng Kanyang kalooban, ay magawa mo. Hindi lamang sa pananalita, hindi lamang sa gawa, kundi maging sa pagkilos, maging sa pananamit, maging sa lahat ng pakikitungo. Sapagkat siya ang mabuting magkaloob, mabuting kaloob, at mabuting maghandog. Buhay ba nga, Ama? Kaya kapag ikaw ay nasa Kanya ng presensya, kung minsan may gusto ka, parang hindi kayang tanggapin ng puso mo, isuot siyaon. Sapagkat sinasaalang-alang mo'y siya. Dahil kagustuhan mo man ang laman, kung hindi kagustuhan ng Espiritu, ay hindi mo kayang ilapat sa katawan mo. At yan ang Diyos. Subalit hindi sinabing, huwag kang mag-alahas. Kaya ng panahon ng mga reyna, bago humarap sa hari, pinasusuot ng mariringal. Sapagkat ang gusto'y maging kaaya-aya at kalugod-lugod sa pananaw, ikaw pa kaya, Diyos ang haharapin mo?
Kung kinikilala mo ang Panginoon mo na siyang haharapin mo, haharap ka ba sa Kanya na alam mo puro putik ka? Ano baga ang ibig kong ituran? May putik ang damdamin, puro burak ang laman ng iyong kaisipan. Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nagkaramaniyan. Nagkaramaniyan. Buhay po ba ang Diyos? May buti ng Ama kay dakila niya. Kung pagdinilayan mo, ano nga ba ang paraan para gumaling ka? Ano ba ang dahilan ba't may sakit ka? Hindi kayang unawain, hindi kayang abutin ng isip. At kapag pinag-isipan mong mag-isa yan, at pagkatao kang nag-iisip, lukarit ang labas mo. Totoo po yan. Bakit? Sapagkat mahihirapan ang utak mo. Mahihirapan yung sentido mo. Mahihirapan yung pangunawa mo. Kaya't ihiling mo sa Ama. Hilingin mo sa Kanya. Nasidlan ka ng pangunawa at ilimot na sa isip mo ang di dapat isipin pa. At ang itala sa iyong pag-iisip ay ang pawang makabubuti at ikabubuti ng di lamang ikaw sa iyong sarili, kundi para rin sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Kaya maliwanag ang katotohanan, ang bawat araw ay masigabo ang galak at ligaya, taglay ng Ama. Subalit di lahat ay nagtatamasa sapagkat mapanukso itong mundo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nagkaramaniyan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Napakabait ng Diyos. Paano ba natin makikilala talaga siya? Alam niyo po, kapag mayroong humihiling na madalaw ko, dalawin ko, ang sabi ko po sa Panginoon ay ganito, para hindi po nahihirapan ang aking katauhan, pag-iisip, damdamin, ikaw po ang magtala sa aking damdamin kung sino ang dapat kong unahin, kung ano ang dapat kong gawin, at kung anong marapat na sa aking suungin. Salamat naman sa Panginoon, kapag takda niyang madalaw ko, natutunguhan ko, pinapaalala niya. Pag hindi takda, hanggang namatay, di ko nasilip man lang. Subalit, hindi ko man natunguhan, may hinandog na akong panalangin sa Kanya. Kaya't yun ang pinakamahalaga. Ang mahalaga, na ipanalangin mo siya bago siya namatay. At kung merong nalimutan na hindi yaw ng pangalan, basta pag nanalangin naman po ako'y kabuuan, para sa lahat ng may karamdaman, para sa lahat ng inaapi, para sa lahat ng walang laban, api sa mundo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang Ama ang Diyos na totoo, siyang tunay na tanggulan at sandigang mainam. Kaya't sa Kanya ka umasa, siyang pag-asa sa buhay ng tao. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking
mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Kayong lahat po na nasa ibayong dagat, saan mang bansa na kayo'y nagbabata, nakikinig, nagnanasa, na maramdaman ang Espiritu ng Ama at Anak, patuloy niyong pagtibayin sa inyong isip at damdamin na Diyos Amay buhay saan man dako'y naruroon, kumikilos, tumutupad, gumagabay, pumapatnubay, upang bigyang siglat lakas ang bawat kanyang anak. Bigyan ng pangunawa, liwanag ng buhay ay kamtin, kaya't patuloy niyong panaligan. Di man ninyo nasisilayan ang dakong ito, subalit sa puso niyo'y buhay, buhay, na tinatanggap ninyong may Diyos Espiritu, na hindi kailanman nagpabaya at walang pagkabulang salita magaganap sa inyo ang higit pang marapat. Kayo ay makatatanggap ng higit sa sapat, pagpalain ng ganap. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya, walang mali, walang kupas. Happy Fiesta! Tapos na palang fiesta. Hup! Hup! Parte-parte. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Pasko na, sinta ko, wala ka pang regalo. Ako'y naghihintay na maalala mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sabihin niyo sa Ama yan. Kayong naghihintay ng regalo sa Kanya. Sintang-sinta mo na siya, di ba ga? Dapat maging sintang-sinta mo siya, hindi sintang purot lang. Buhay ba ang Ama? Kaya sa bawat araw, mithin mong ikay, makadama ng Kanyang wagas na pagmamahal. Tapat na mangusap, tapat na maghayag, tapat na maglahad, tapat na magbigay, tapat na bumuhay, tapat mga laga, pagpakailan paman. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, ano po, sabi ng iba, malapit na kayong New Year. Ako'y may New Year resolution. Pag tinanong mo, yung bang New Year resolution mo nung nakaraan ay natupad mo? Naku, kahirap kang gawin. Alam niyo po talagang pagka sinabi mo lang at wala ka sa damdamin mong tuparin, hindi mo magagawa iyan. Subalit hindi mo man sabihin at yung pagkukulang pansin, tutuparin mo yan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kaya po naganap ang salitang, kung ang bundok kayang tibagin, kung ang dagat kayang hawiin, kung ang lupa kayang pagbitakin, ano pa kaya ang nasa iyong katawan na di kayang alisin? Buhay ba ang Ama? Kanino salita iyan nagmula? Hindi kayang hulaan yan ng tao't kathang isip. Pin lamang. Tama po ba?
Sa makatwid, may espiritong nangungusap at nagbibigay ng totoong salita na kung pagtitiwalaan ng tao sa lupa, magaganap sa kanya ang hiwaga at himala. Buhay ba ang Diyos? Saan niya yon kinuha? Ng panahon ni Moises, kanyang nahawi ang dagat, nahati. Ng panahon ng Kristo, napagbitak ang lupa. Ng panahon ni Noe, umapaw ang tubig, walang bundok, kahit ano. Sa palagay ninyo, kung gustong durugin ng Ama ang bundok, hindi magagawa niya. Mga mahal, yan ang pawang katotohanan ng bawat kaganapan, may nagpapatupad. Kung sa lupa ay may patakaran ng tao, ang Diyos na dakila ay mayroon ding kalooban. May mga paalala, may mga kagustuhan na dapat tupdin at sundin ng mga anak niya, na kung tuwirang aalalahanin at tutuparin, tuwirang mapapakita, siya'y Diyos na walang mali. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameniyahana, nekkarameniyahana, nekkarameniyahana. Inyong pagnilayan, subukan nyong mainam na ito'y abutin ng inyong kaunawaan. Bakit sa inyong mga tinatawag na hospital, inaabot ang buwan taon ng bilang? Kung tuwirang gamot ang kagalingan, di sana'y anuman ang nilapat, nakapagbigay kagalingan sa kanyang karamdaman. Subalit bakit nga baga hindi? Patuto lamang may takdang binibigay ang Ama na kung hindi niya kalooban at di kagustuhan sino mang katauhan sa iyo'y gamitin, anuman ang sa iyo'y painom at palagok, kung di niya kagustuhan, walang saysayaan. Patotoo lamang ang nagtitiwala at nananalig sa Kanya, aasa sa Kanyang kapangyarihan, tutupad sa Kanyang salita, mananalig sa Kanyang gawa, at do'y mapapakita ng Ama, anumang instrumentong sa iyo'y ilapat at gawing mainam, siya pa rin ang nagtaglay para ika'y pagalingin at buhayin. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya halina, halina, halina kayo mga mahal ko, inyong tantuin ang tinuran ko, mapagbulay-bulay ng diwa nyo, maabot ang nasa ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon, o di po ba? Mabilis ang panahon. Ano? Ano na pong petsa ngayon? 2. Sa Rosaryo ng Mama Mary, Lunes ngayon, 2. Ano po? Martes, Hapis. Miyerkules, Luwalhati. Huwebes, 2. Biyernes, Hapis. Sabado, Luwalhati. Linggo, 2. Tama po ba? Tingnan nyo po, baka mali eh. Pero palagay ko tama. At talagang tama. Buhay ba ang Ama? Ngayon sa Makatwid, kung lahat kayo ngayong araw na ito, tinanggap nyo ang Ama't Kristo na magdudulot ng tuwa sa buhay nyo, aba, talagang magaganap sa buhay nyo. Buhay nga po ba ang Ama? Sapagkat ang pananampalataya at pananalig ang susi at kaparaanan para tao makita mo ang tagumpay. Ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, lumagok muna tayo ng tubig. Mabubuhay ka ba kung walang tubig? Ha?
Pero kapag sumobra ka sa tubig, mamamatay ka rin, ano? Sa makatwid, ang mga nilikha ng Ama, nilalapat niya rin sa kanyang mga anak. Subalit lahat ng nilikha niyang lumalabi sa pagkatao ng tao, nakakasama. Tama po ba? Kaya inangkupan niya ng magiging tama tumpak nang sa gayon, kapag itong naghari at nangibabaw, matatama ang lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo, mabuhay kayo sa pananampalataya. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Mabuhay ang pag-asa ninyo. May pag-asa po ba kayo? Manalig na ang kinina na sa inyo na. Inaangkin po ba ninyo? Aba, pag di ka nag-alinlangan, mapapakita ng Ama, totoo siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang isang magsasaka, kailangan matibay, masipag, matyaga. Sapagkat kung tamad, naku, pag nag-araro siya, daskol-daskol, lundag-lundag yung kanyang araro, abay hindi mapapatag ng maigi, ano? Hindi maglulusak at madudurog na maigi yung kanyang lupa. Tama po ba? Kaya napakatyaga, napaka mapagbata. At kapag masipag ang nagbubukid, nako, miya't-miya nagtutungo sa kanyang bukirin at pati yung pilapil niya, inaayos niya, no? At lulusong siya sa bukid niya, may masilip lang siyang suso, kinukuha niya. May masilip siyang konting damo, binubunot niya. Yung tamad, bahala ka diyan. Basta maghihintay ng ani yon. Pag hindi naman umani, sabi niya, nako, eka. Ba't wala ako eka ang inani? Ba't eka yun, maraming inani? Nagtaka pa siya. Yan ang tao. Subalit ang Diyos po, pakatandaan nyo, hindi tinatamad kahit kailan. At hindi siya nagpapahinga tulad ng tao na nagsasabing, pag na ako, kayo naman. Walang sinasabing ganon. Subalit, ginawa niya ng 6 na araw at tumigil siya ng 1 araw. Sa makatwid, tao, bakit ikaw kahit 1 araw ayaw mo siyang alalahanin? Puro buhay mo, buhay mo, buhay mo! Puro buhay mo ang inaalala mo, hindi siya. Kaya, wala kang magawa. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kamahal, alalahanin mo ang magbibigay buhay sa'yo. Alalahanin mo ang magpapasaya sa'yo. Alalahanin mo ang magbibigay tagumpay sa'yo. Alalahanin mo siya'y nangangailangan din sa'yo. Sapagkat kung paano kanya kinakailangan, kailangan mo siya. Ang pagkakaiba ninyo, ikaw humihingi ka sa kanya, siya isa lang ang hinihingi niya. Kilalanin mo lang siya. Magandang maga po, pagpalain kayo. O mga mahal, may tanong po ba kayo? Magaling na kayo niya. Kaya kung magaling kayo, sabihin nyo nga po, Panginoon, salamat sa hininga mong binigay sa akin. Isa pang hininga, Panginoon, bunutin mo na ang mga takot ko. Isa pang hinga, Panginoon, alisin mo na ang mga pag-aalala ko. Isa pa, Panginoon, ikaw ang mabuting regalo ng Ama sa buhay ko. Isang hinga pa, Panginoon, umaasa ako sa iyo. Amen! Buhay po ba ang Diyos? Pagpalain kayo. O may tanong po ba? Wala. Tayo na po. Tayo na po.